Mabilis siyang napatayo at napalayo sa mga ito. Mabuti na lamang at hindi pinakialaman ng mga ito ang takip sa kanyang kaliwang mata. Hinanap niya si Sidor. Hindi ka sa kanyang bibig dahil sa labis na pagkaalala na baka pinatay ng mga ito ang kaibigan niyang kalapati. Nagulat na lamang siya sa biglang paglipad ni Sidor at pagdapo nito sa kanyang balikat habang nakatingin sa 5 mga bata na nakangising pinagtatawanan ang kanyang itsura. Pasensya na, Tonyo. Iniwan kita at pinabayaan kitang pagdala nila. Ayoko mahalata nilang may kakaiba akong tinig. Hindi mo kailangan ng pasensya sa akin, Sidor. Nagpapasalamat na ako kasi ligtas ka eh. Hindi ka nila hinuli para saktan. Aba, ayos rin. May bago ka na pa ng laro, Antonio. Bakit? May laman ba yan? Sa kalapati kong dumalo sa parad kong kalapati? Kung ganon, siya pala ay sa kapatid ko. Tama ka, Sidor. Siya nga ang pumatay sa kapatid mo. Ang bihira! Nakakatawa! Tignan niyo mga par! Kinakausap niya ang kalapati niya! Naalog na yata ang ulo pagkatapos bugbugin ng airport ng baliw! Hindi pa yun si tatay. At lalong hindi ako nasisiraan ng ulo. Anong hindi baliw si Mang Daniel? Hindi mo ba alam na magmula ng makilala niya ang magandang babae yun? Lahat inaaway niya! Hindi pinapalapit sa babae. Naging siloso. At tila nabaliw na ng tuluyan. Hindi ka na nga hinahanap eh. Kawawa ka naman. Isang bulag na may baliw na ama. Anong sabi mo? Nakulong ni Tonyo ang kanyang kamao. Dala ng matinding galit kay Burnog. Subalit naramdaman niya ang pagtuka ni Sidor sa kanyang tenga para maghilan siya sa naisip niyang gawin. Aba! Lalaban na yata. Teka, nasin pa lang ang kasama sa katawan, ha? Ang ginawa mo? Paano? Anong pasa sinasabi mo? Mahina kayong suntok eh. Kaya matinis mo ng mga kasama sa katawan. Hanggang sa lakas. Imposible. Nakikita namin na may pasaka sa katawan. Pinalo ka pa naman ganyan. Grabe. May samalik na ka pa yata. Saka, ang panakit mo sa mata. Akala ko, sinira na namin yan, ah. Hindi matiis ni Sidor na hindi magsalita habang nakatingin pa rin sa labi ng mga kabataan. Nakadapo ito sa balikat ni Tonyo habang ang kuko ay nararamdaman niyang bumabaw sa kanyang balikat. Maging ang kanyang kaibigan ay nagtiting-tiring ng galit sa mga batang pasaway na patuloy na ng gulo sa kanya. Gusto mo bang marukat ko sila ng gusto, Tonyo? Sabihin mo lang sa akin. Ito na. Ay, teka. Sandali lang. Kung ganun, ako lang pala ang nakakarinig sa boses ni Sidor. Aba, kainunan mo na laman. Pambihira ka. Kagabi pa tayo nag-uusap eh. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin pala naiintindihan. Sige na, tama na. Alam ko na, Sidor. Anong leksyon ba ang gagawin mo sa kanila? Sabihin mo nga. Anong sidor ka dyan? Bornog ang pangalan ko. Sidor. Hindi ka makausap mo. Hindi ko kalapati ko. Dahil sa naging sagot ni Tonyo, ay pinagtawanan ng mga kasama nito si Burnog. Tila napahiya ito sa sinabi niya. Kaya naman, nag-ampa ito ng suntok sa mukha niya. Ikaw, ah. Pinaglololoko mo ba ako, Antonio? Gusto mo bang basagin ko ang pagbumukha mo sa suntok ko, ha? Sabihin mo! Bakit naman kita lolokohin? Yayaman ba ako kapag niloko kita? Magkakapera ba ako? Eh, pareho lang naman tayo na isang kahit at isang tuka. Nagkataon lang na mas mataba ka kaysa sa akin. Kaya mayaman ka sa kolesterol. Mas lalong umalingaw ang tawanan sa kanilang paligid. Pati si Sidor ay napapatawa na rin. Hindi makapaniwalang may kakayahan din pala si Tonyo na mangasar. Isang bagay na hindi inaasahan ni Tonyo. Kaya dala ng galit at inis sa kanya ni Burnog ay malakas siya itong binigwasan ng suntok. Tumama yun sa kanyang mukha. Subalit, hindi siya